Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank na grupo, ngunit pinalaya siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi raw sapat ang kanyang suportang mahika kumpara sa iba. Ngunit, hindi naman talaga mahiko si Orhan, kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang tunay na galing at hilig sa paggamit ng espada upang maging pinakadakilang adventurer. Walang patutunguhang naglalakbay si Orhan sa loob ng dungeon na mag-isa, mukhang pagod na sa kanyang buhay nang makasalubong niya ang isang demonyong daga. Inilabas niya ang kanyang espada, na parang matagal na niyang hindi nagagamit. Ibinabaling niya ang kanyang mukha sa halimaw, at hiniwa ito sa isang malinis na atake, napagtanto na medyo nangalawang na siya dahil sa hindi paggamit. Ang espada sa loob ng napakatagal na panahon. Ito ang nakakuha ng atensyon ng iba pang mga daga sa piitan na agad sumugod kay Orhan at sinubukang atakihin siya. Ang mga nilalang na ito ay hindi kalaban sa lumikha ng grupo ng bida, lalo na at mabilis din siya. Pinatay niya ang natitirang mga daga na hamarang sa kanyang daan. Tiningnan niya ang lahat ng mga core na nakakalat sa sahig ng piitan at naisip na baka hindi pa siya gaanong wala sa kondisyon tulad ng una niyang inisip, at baka may pag-asa pa para sa kanya bilang isang solo na swordsman. Bago pa man siya makatalikod, napaligiran siya ng isang grupo ng mga goblin na mas malakas kaysa sa mga dagang demonyo, at alam ito ni Orhan. Nagpasya siyang huwag ng makipagsapalaran. Nagkakataon at ginagamit ang sarili niyang mahika ng suporta sa kanyang sarili, pinapalakas ang kanyang lakas sa maikling panahon, ginagawa siyang mas matatag at ang kanyang espada ay mas mapanganib. Kasunod nito, inatake ng mga duwende si Orhan, ngunit hindi sila makasabay sa bilis at galing na mayroon siya matapos mapabilang sa isang partidong S-rank. Isa-isa niya silang pinatay habang iniisip kung paano niya hindi talaga sinubukan ang sarili niyang mahika ng suporta sa kanyang sarili at napagtanto kung gaano kalakas ang kanyang pakiramdam. Aalis na sana siya sa kanyang pagbabantay matapos patayin ang buong unang alon, ngunit bago pa siya makahinga, inatake siya ng pangalawang alon ng mga duwende. Sumugod. Alam niyang malapit nang mawala ang kanyang suportang Gayuma, kaya sumugod siya at tinarakan ang lahat ng mga duwendeng hamarang sa kanya. Hinabol pa nga ang isa hanggang sa mapabagsak niya ito. Sa pagkawala ng kanyang pananggalang, napagtanto niyang ang kanyang mahika ay gumagana lamang sa loob ng 3 minuto ng labanan, kaya kailangan niyang mag-ingat kung kailan at paano niya ito gagamitin. Sa sandaling yun, dumating ang ikatlong alon ng mga walang katapusang duwende sa kulungan at sumugod kay Orhan sa buong bilis, na naglalayong pumatay, ngunit nagawa ni Orhan na madaig silang muli at nagsimula. Pinapatay sila isa-isa. Napagtanto niya agad na malapit nang matapos ang kanyang mahika, kaya ginamit niya muli ang spell sa huling bahagi upang ipagpatuloy ang kanyang pagsalakay habang hinaharap niya ang huling ilang duwende ng grupo, habang nakikita niyang nawawala ng buhay ang mga mata ng huling duwende. Naaalala niya ang gabing pumasok si Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Anne at Derek at sinabi sa kanya ng harapan na aalisin na nila siya sa grupo ng mga bayani. Nabigla si Orhan habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Bamaling siya kay Oliver at nagtatanong kung ano ang pinagsasabi nito. Dapat ay matalik silang magkaibigan, pero nanatiling malamig at kalkulado si Oliver. Sinasabi sa kanya na hindi dahil magkaibigan sila mula sa parehong nayon ay may tatago nito ang katotohanan na siya ang pinakawalang silbi sa grupo. Sumang-ayon din sina Anne at Derek, sinasabing pinapabagal lang niya sila at pinipigilan sa pagkamit ng tagumpay. Mabilis na nagdaan sa isip ni Orhan ang kanyang buhay habang sinusubukang unawain ang kakaibang sitwasyon. Paano nagawang magdesisyon ng kanyang matalik na kaibigan na paalisan siya sa grupo na siya mismo ang bumuo? Isang grupo na nakilala bilang grupo ng mga bayani dahil sa bilis nilang umakyat sa mga kulungan at naging isa sa pinakamagagaling na grupo sa buong bansa. Ikinatwiran ni Oliver na noong huling misyon nila sa paglilinis ng piitan, napansin niya ang ibang mga grupo at kung gaano kalakas at kayang tumulong ang enkantador ng kanilang grupo sa ibang miyembro at kumpara doon ay wala talagang silbi si Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa kanyang naririnig at sumagot, sinasabing hindi naman talaga siya enkantador, at ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang papel na yun ay dahil walang sino man sa grupo ang may talento sa mahika. Kaya isinakripisyo niya ang kanyang posisyon bilang isang swordsman at nagsimulang magsanay bilang isang enkantador at lumikha pa ng kanyang sariling estilo ng mahika upang punan ang kakulangan niya bilang isang support mage. Tumawa si Anne sa ang mukha niya bagaman, tinatawag siyang isang kawawang taluna na nagdadahilan dahil mas mahusay na espada si Oliver kaysa sa kanya sa simula pa lang.
Dahil doon, bumaling si Orhan kay Oliver dahil siya na lang ang kanyang pag-asa, pero malamig na sinabi ni Oliver sa kanya na nakahanap na rin sila ng kapalit na engkantador, na tutulong sa kanila na umakyat sa mga ranggo at makamit ang kadakilaan. Sa wakas, tinanggap ni Orhan ang bagong katotohanan at ang katotohanang wala na siyang lugar sa grupong ito. Sa isang huling palm, lilinggan na sana siya nang tumawa si Anne at sinabing hindi naman talaga siya nararapat sa isang S-rank na grupo dahil ang kanyang kakayahan sa espada at mahika ay parehong nasa isang ranggo, na nangangahulugang siya ay isang kawawang jack-off. Maraming alam sa iba't ibang bagay, pero walang eksperto sa kahit ano. Sa huli, bumabalik siya sa realidad habang naglalakad. Iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang nabuo na pinagsasama ang tradisyonal na papel ng isang mandirigma at isang salamangkero. Nagpasya siyang patuloy na maging maraming alam, pero sa parehong panahon ay magiging eksperto siya sa lahat ng ito at ipakita sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ni Oliver at ng iba pa. Nang malapit na siyang umalis, isang grupo ng 4 na adventurer ang dali-daling pumasok sa silid teleportasyon na hinihingal. Tinanong ng kanilang leader kung sila ay okay lang dahil hindi nila inaasahan ang napakaraming orc ng sabay-sabay. Nagsalita ang isa sa mga miyembro na nagsasabing iniwan nila ang babae sa likod kahit na. Sinasabi ng pinuno na tama ang ginawa niya dahil kung sinubukan nilang tulungan ang babae, sana namatay silang lahat, at saka kakasali lang naman ang babae sa grupo nila ngayong araw, kaya mas pinili niya syempre ang matagal na niyang kaibigan. Sariwa pa sa isip ni Orhan ang sugat ng pag-abandona sa kanya ng sarili niyang grupo, kaya bumaling siya sa mga lalaki at sinabi sa kanila na kinamumuhian niya ang mga taong katulad nila. Sabi ng isa sa mga lalaki na wala naman silang magagawa para tulungan siya at sinubukan siyang sugurin ng isa, pero naitamba siya ni Orhan sa sahig, habang sinasabi ni Orhan na tumahimik sila at tumakbo na palayo. Pagkatapos nito, bumaling siya sa pinuno at galit na tinanong kung saan niya iniwan ang babae na mamatay at sumugod papunta doon para iligtas siya. Nakita niya ito sa dulo ng isang kuweba kung saan halos wala na itong malulusutan dahil sa tila hukbo ng mga orc. Patuloy itong umaatras sa pader habang may mga luha sa mata at ginagamit ang kanyang pananggalang habang sumusugod ang mga orc. Hindi nagtagal ang pananggalang nito, at di nagtagal ay napasok ng mga orc ang pananggalang at akmang tatapusin ang buhay nito. Nang sumugod si Orhan at ginamit ang kanyang mahika ng hangin para itulak sila paatras, nabigla at natigilan ang babae, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Orhan at inilabas ang kanyang espada at tumakbo papunta sa mga orc. Ang unang orc ay pagod at sinubukang siyang itumba. Ngunit nagawang harangan ni Orhan ang sumugod ng madali at gamit ang kanyang sariling mahika bilang dagdag na lakas, tinaga niya ang mga orc na parang sila'y mantikilya. Ang babae ay nakatayo roon na naguguluhan, nagtataka kung si Orhan ba ay isang espada o isang mage, dahil ginamit niya ang kanyang mahika para patalasin pa ang kanyang espada bago sumugod sa mga orc, tinatamaan ang kanilang mga sandata at mga katawan. Napagtanto niya na tama ang mga kasama niya dahil hindi nila kakayanin ang napakaraming orc ng sabay-sabay, ngunit mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa iwanan ng isang kasapi ng grupo. Sa isipang yun, tinaga niya ang maraming halimaw ng sabay-sabay. Habang ang babae ay nakatanaw ng may paghanga, nagtataka kung sino ang lalaking ito, patuloy si Orhan sa kanyang pagpatay. At sa ikalawang bugso ng mga atake niya, nagawa niyang tagpasin ang bawat isang orc sa yungib, nag-iwan lamang ng kanilang mga bangkay at kumikinang na mga core. Pagkatapos, bumaling siya sa babaeng kulay kastanyes ang buhok sa dulo ng yungib ngunit nakita niya itong nakahiga sa sahig habang nawawala ang adrenaline. Nang magsimula ng lumubog ang araw, lumabas sila sa piitan at nagpakilala ang babaeng kulay kastanyes ang buhok bilang Sofia bago siya niyayang kumain bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pumayag si Orhan at sumunod sa kanya sa isang taberna na pagmamay-ari ng Silver Rabbits Guild. Napagtanto niya na galing siya sa guild dahil mayroon din siyang sagisag sa kanyang balabal at napagtanto niya na ipinapaalala niya sa kanya ang isang tao pero hindi niya matukoy kung ano. Di nagtagal, nawala ang pagkalito nang ipakilala ni Sofia sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Selma, na kilala na ni Orhan dahil isa rin siyang S-rank na engkantador mula sa ibang grupo. Si Selma ang pinakamalakas na engkantador sa bansa at siya ang nakaisip ng sistema ng paghahati ng mga papel sa mga mandirigma, na umaatake, ang tank na sumasalo ng pinsala at ang mage na nagbibigay ng suporta.
Tinitigan niya si Orhan nang may pandidiri at sinabi na tatawag siya sa FBI dahil 14 pa lamang ang kanyang kapatid. Agad namang sinabi ni Orhan na wala ang kanyang pangalan sa mga file ni Epstein kaya relax lang siya, habang sinasabi ni Sofia sa kanyang kapatid na nailigtas siya ni Orhan. Buhay. Medyo kumalma si Selma pagkatapos noon at pinagalitan ang kanyang kapatid sa pagpunta mag-isa sa isang madilim na lugar nang hindi muna nagsasabi sa kanya. Di nagtagal ay nag-usap sila at sinabi ni Orhan kay Selma na siya ay tinanggal sa grupo ng mga bayani kaya halos palaboy na siya ngayon. Agad niyang nakita ang panlilisik ng mga mata ni Selma at nagtaka siya kung iniisip ba siya nitong kunin sa kanyang grupo, pero bago pa man mangyari yon, sinabi niya kay Selma na wala siyang balak sumali sa anumang grupo sa malapit na hinaharap sa ngayon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag siyang magmalaki at tinanong kung gusto ba niya ng trabaho. Nakakagulat ito para kay Orhan at naging interesado siya at nagtanong tungkol sa trabaho. Sinabi ni Selma na isang malaking pagdiriwang mula sa kanyang guild ang pupunta sa mga piitan bukas. Ang grupo ay maglalaman ng maraming bagong adventurer at ang mga miyembro ng Orank ay dapat bantayan sila, at tiyakin na ang mga boss sa bawat 10 palapag ay matatalo at walang masasaktan. Sabi niya, ang ekspedisyon ay may pahintulot ng isang sponsor at gusto niya kung sasama si Orhan bilang karagdagang adventurer. Sabi rin niya kay Orhan na talagang hinahangaan niya ang kanyang galing at lakas kaya niya ito hinihiling sa kanya. Ito ay tumagos sa kanyang kalooban dahil ang dahilan kung bakit siya natanggal sa kanyang grupo noon ay dahil ang kanyang mga kasamahan ay humanga kay Selma. Ang sarili niya noong nagpapakita siya ng kanyang mahika at kaya nagdesisyon sila na kailangan nila ng mas mahusay na salamangkero para sa kanilang grupo. Nagpasya si Orhan na sumang-ayon pero sa kondisyon na bababa lang siya sa piitan bilang isang mandirigma dahil hindi na siya salamangkero. Medyo nag-aalala si Selma tungkol doon pero nagdesisyon siya na mas mahalaga ang pagkuha sa kanya dahil malamang babalik siya sa kanyang pangunahing papel bilang isang salamangkero kapag nagipit sila. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Orhan na bisitahin ang isa sa mga tindahan para kumuha ng gamit at agad siyang binati ng matanda na parang matalik na kaibigan. Ang matanda ay naging tagagawa ng baluti at armas ni Orhan simula pa lang noong wala pang pangalan si Orhan at may. Sa mabigat na puso, ipinahayag ni Orhan na hindi na siya makagagawa pa ng anumang patalastas para sa kanya dahil wala na siya sa grupo ng mga bayani. Sabi niya, wala na raw magkakainteres sa kung anong mga sandata ang ginamit niya o kung saan siya kumukuha ng kanyang baluti, at humihingi siya ng paumanhin sa matanda dahil sa pagkabigo niya rito. Ngumiti lamang ang matanda at nagpasalamat sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Sinasabing makikinig pa rin ang mga tao sa kanya dahil isa siyang mabuting tao na malakas at makakahanap ng paraan upang muling makabangon. Ito ay nagdulot ng luha sa kanyang mata dahil napagtanto niya na may nagtitiwala pa rin sa kanya at nagpasya siyang ibigay ang lahat at muling itayo ang kanyang sarili mula sa simula. Kinaumagahan, sinamahan ni Orhan si Sofia para makipagkita sa pinuno ng angkan ng Silver Rabbit na kilala bilang Vince. Malugod niyang tinanggap si Orhan sa gusali ng kanilang angkan at nagpakilala. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya na makaharap ang leader ng isang makapangyarihang angkan gaya ng Silver Rabbits. Ngumiti si Vince dito, sinasabing hindi na kailangan maging alangan si Orhan dahil pareho silang pantay. Sinabi ni Vince na batid niya ang mga nagawa ni Orhan at alam niyang isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang grupo ng mga bayani. Katwiran niya na dapat nilang isantabi ang mga formalidad at sa halip ay subukang alamin kung ano ang tunay na iniisip ng isa't isa. Dapat nilang ituon ang kanilang isipan sa gawaing nasa kamay nila, na siyang ekspedisyong ito sa pagtuturo. Bamaling si Vince kay Selma para sa paliwanag at nagsimula siya sa pagbanggit na pupunta sila mula sa unang palapag ng piitan hanggang sa ika-51 palapag sa loob lamang ng 3 araw. Sabi niya titigil sila sa kanilang paglalakbay sa level 21 sa unang araw at magpapatuloy sa ika-2 araw hanggang sa palapag 36 at sa wakas sa ika-3 araw layunin nilang marating ang ika-51 palapag. Habang ipinapaliwanag niya ang lahat ng ito, naalala niya ang pag-uusap nila kahapon ni Vince noong una niyang sinabi sa kanya tungkol sa ang katotohanan na si Orhan ay pinaalis sa grupo ng bayani. Agad sinabi ni Vince na ang grupo ng bayani ay nakagawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay nila, dahil kung wala si Orhan na nag-aasikaso ng lahat ng perpekto, hindi sila magiging kasing lakas ng dati.
Sumang-ayon si Selma sa sinabi ni Vince, sinasabing dinala sila ng suportang mahika ni Orhan sa napakataas na antas na hindi nila makakamtan kung wala ang tulong niya. Alam niya na sa simpleng sukatan, hindi kasing lakas ang suportang mahika ni Orhan kumpara sa ibang mga S-rank na suportang mage. Ngunit binabawi niya ito sa bilis niyang mag-cast, na hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa sa bilis niya. Naalala niya ang laban, at sinasabing gumagamit siya ng, pati na rin ng ilan sa sarili niyang orihinal na mga mahika, at higit pa roon, ang kanyang kakayahang unawain ang sitwasyon at tumugon dito ng may malinaw na mga desisyon ay halos walang kapantay. Kung wala siya, hindi mapapanatili ng grupo ng bayani ang kanilang mataas na posisyon, na nangangahulugang makakasingit ang mga Silver Rabbits at agawin ang kalamangan upang maging pinakamalakas na grupo sa bansa. Medyo naguluhan si Vince dito, dahil hindi niya maintindihan kung bakit papayag ang isang napakagaling na engkantador sa isang magkasamang pagsalakay sa isang piitan kung saan wala siyang gaanong mapapala. Sumagot si Selma na kadalasan, hindi nabibigyan ng karangalan ang mga support mage na nararapat sa kanila. At oo, sikat siya, pero iyon ay dahil lang sa nakakuha ng kanilang atensyon ang kanyang mga galaw na nakasisilaw. Habang ang mga tunay na malalakas na salamangkero ay nananatili sa dilim at hindi nakikilala, bumalik siya sa realidad nang magsalita si Orhan at tinanong kung kumpirmado na magkakaroon ng 10 grupo ng mga baguhan na papasok sa mga piitan at 5 escort, kasama sina Selma at siya. Ang mga baguhan ang haharap sa lahat ng halimaw ng paisa-isa. Ngunit kung may mangyaring hindi karaniwan, papasok ang mga escort upang tiyakin na hindi mapapahamak ang mga baguhan. May isa siyang bagay na nakakalito at nagtatanong kung bakit 5 lamang ang escort, kung ang layunin nila ay siguraduhing ligtas ang karanasan ng mga baguhan. Bakit hindi kumuha ng maraming magkakaranggong grupo sa halip na 5 ranggo ng separatist? Sumagot si Selma na ang tanging dahilan kaya hindi nila ginagawa yun ay para maranasan din ng mga baguhan ang hirap ng pagpasok sa isang piitan at hindi nila maliitin ang kanilang kakayahan. Hindi talaga naniniwala si Orhan sa paliwanag niya. Ngunit alam niya na hindi nila ibubunyag ang kanilang tunay na motibo sa isang tagalabas na hindi kaanib sa anumang angkan. Sa kabila nito, nagpa siya si Orhan na tanggapin ang pagsubok dahil wala naman siyang ibang magawa. Mukhang masaya si Vince tungkol dito at sinabi niya na babayaran siya ng 2 gintong barya ng maaga, at 10 pa sa pagtatapos ng gawain. Bahagya siyang nagulat dito at nagtanong kung ito ay hindi masyado dahil katumbas na halos yun ng isang taong kita. Ngunit sumagot si Selma na mahalaga siya sa kanila at kaya naman gusto nilang tiyakin na sapat ang kanyang kabayaran. Nagpasalamat si Orhan sa kanila at nangakong makikipagkita sa kanila kinabukasan at umaasa sa magandang kalalabasan. Dumating agad ang kinabukasan at dumating si Orhan sa pasukan ng mga piitan kung saan nakita niya ang maraming bagong adventurer na naghihintay para sa kanilang paglalakbay. Natagpuan niya agad si Sofia at Selma na handa para sa pakikipagsapalaran at binigyan ng papuri si Selma sa kanyang kasuutan, na ikinainis ni Sofia at muli siyang pinaalalahanan na siya ay isang manero. Sinabi ni Orhan na magpalamig lang siya ng kaunti dahil hindi rin siya tagahanga ni Michael Jackson. Tanong ni Sofia kung saan siya nakatira, ngayon dahil dati siyang nakatira sa mansyon na pag-aari ng kanilang partido. Sumagot si Orhan na sa kasalukuyan ay nasa bahay tuluyan siya. Ngunit malapit na rin siyang makahanap ng sariling matitirhan. Pagkasabi nito, tumingin si Orhan sa paligid at sinabing mukhang dumating na ang lahat at baka maaari na silang magsimula ng kanilang paglalakbay. Sumang-ayon si Selma at sinabihan si Sofia na sumama sa kanyang grupo bago dalhin si Orhan papunta sa 3 iba pang napiling kasama na nangangasiwa upang maging maayos ang kanilang paglalakbay. Ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba pa. Sinasabing siya ay napakalakas at pinagkakatiwalaan niya ito. Ang 3 iba pa, agad siyang sinalubong ng mga tagapaghatid at nagpakilala. Sabi ng lalaking bughawang buhok na nagngangalang Ant, siya raw ay matibay sa depensa, at sumunod naman ang blondie na si Bern, sinasabing matibay din siya. Ang huling babaeng maikli ang buhok ay lumabas na isang manggagamot na nagngangalang Kathy. Agad na pagtanto ni Orhan na siya ay atake sa unahan at si Selma, ang engkantadora, na nagiging maayos ang grupo ng mga tagapaghatid, pero iniisip niya kung ano kaya ang plano nila kung tumanggi siyang sumali. Sa tingin niya ay may kainahinala, pero nagpasya siyang ituloy muna at tingnan kung paano ang unti-unting nangyayari ang mga bagay. Hindi nagtagal, tinipon ni Selma ang lahat ng Rockies sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan.
Sinasabing nagkaroon sila ng napakalakas na katulong para sa paglalakbay na ito kaya hindi na sila kailangang matakot sa anumang bagay. Sinabi niya na nakapunta na si Orhan sa ika-74 na palapag, na hindi pa niya nagagawa, at dati siyang kasapi ng grupo ng bayani mismo, kaya isa siya sa pinakamalakas na tao sa bansa. Talagang napukaw nito ang mga baguhan na agad nakaramdam ng mas malaking kumpiyansa sa paglalakbay na ito. Ngunit dahil sa sobrang pressure, medyo kinakabahan si Orhan, dahil alam niya na maraming tao ang umaasa sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niya na kailangan ng kontrolin ng mga natitirang kasama ang kanilang grupo habang sinasabi niya kay Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 grupo, na siyang pinaka-promising sa lahat, at naniniwala siyang sa tamang patnubay, madali nilang mahaharap kahit ang mga middle-level dungeons. Muli, medyo nakakalito ito kay Orhan dahil nagtataka siya kung bakit ibibigay sa kanya ang pinakamagaling na grupo, gayong itinuturing siyang tagalabas. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 grupo at napagtanto niyang kasama doon si Sofia. Tinanong niya kung may nahuli sa kanilang grupo dahil 3 lang ang nakikita niya, ngunit sinabi ng isang blondeng lalaki na nagngangalang Logan na silang 3 lang ang bumubuo sa grupong yun. Medyo kakaiba ito dahil bihira ang party na 3 lalaki, pero sumagot yung blondie na 3 lang sila sa party kasi wala rin namang makakasabay sa kanila. Sabi niya, siya raw ang leader ng party, at isa siyang manggagaway na mas magiging mahusay pa raw kay Selma. Napansin agad ni Orhan na may problema sa ugali ang batang ito at inisip kung pagsisisihan ba niya ito sa huli, pero lumipat muna siya sa pangalawang babae. Nagpakilala ang babae bilang Carol, isang tank, pero napansin ni Orhan na parang wala siyang suot na baluti. Nagtanong siya kung isusuot niya ito pagdating sa loob ng piitan, ngunit sumagot siya na wala siyang ginagamit na panangga o baluti. Nagtanong si Orhan kung ibig sabihin ba nito ay mas nakatuon siya sa pag-ilag kaysa sa pagharang at sumagot si Carol na tama siya dahil ayaw niyang madikit sa kanya ang anumang halimaw. Medyo bihira ang mga tank na tipo ng pag-ilag dahil karaniwan nilang ginagamit ang kanilang pambihirang bilis at kasanayan upang umiwas at sumalakay muli sa mga halimaw sa malapitan, ngunit kailangan ito ng totoong karanasan sa laban na talagang wala ang babaeng ito. Nagtanong siya kung hindi ba siya binalaan ng angkan tungkol doon dati. Ngunit sumagot ang blondie na ilang beses nang sinabi ng angkan kay Carol na kumilos na parang normal na tank. Hanggang sa magkaroon siya ng karanasan, pero binaliwala niya lang sila. Napagtanto agad ni Orhan na baka ito na nga ang party ng mga bituin, pero kasabay nito, parang ito rin ang party na may problema na ayaw harapin ng mga taga-sundo. Di nagtagal pagkatapos noon, tuluyan nang nagsimula ang ekspedisyon at pumasok silang lahat sa mga piitan. Hindi tumitigil si Carol sa pagdadaldal kahit isang saglit at patuloy na kinukulit si Orhan kung bakit niya iniwan ang party at hindi niya alam kung paano siya patahimikin. Maayos naman ang kanilang paglalakbay sa ngayon dahil sa paglalagay ni Orhan ng mga magical trap sa likod nila na kusang umaayos sa mga maliliit na halimaw dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang kwentang laban. Sa wakas, nakarating sila sa ika-20 palapag, at si Orhan ay may mas magandang ideya tungkol sa kanyang grupo. Napagtanto niya na hindi puro salita lang ang blondie at mayroon talaga siyang sapat na kakayahan bilang isang enkantador at madali siyang makapagtrabaho sa antas ng isang grupo na may ranggo kung magpapatuloy siya ng ganito, ngunit hindi siya magaling magbigay ng direksyon na napakahalaga. Si Carol ay napakabilis na kailangan niya dahil siya ay isang depensang uri ng dodge, ngunit mayroong 2 problema sa kanya. Sumusugod siya agad sa mga halimaw nang walang pag-iisip gayong dapat ang pangunahing papel niya ay tiyakin na protektado ang kanilang grupo. At ang pangalawang problema ay gumagamit siya ng 2 maliliit na mga bal-araw bilang pangunahing sandata niya, na nababagay sa kanyang estilo pero baka kulang sa lakas kapag kinailangan. Si Sofia ang pinakamahina sa kanilang lahat pagdating sa likas na talento, pero mas mataas pa rin siya sa antas ng baguhan at wala siyang malalaking pagkukulang. Kaya siya ang pinakakumpleto sa grupo. Sa dulo ng yungib, nagtagumpay ang mga taga-sundo na talunin ang level 20 na boss, na nangangahulugang maaari na silang umakyat sa ika-21 palapag, na siyang kanilang layunin para sa unang araw. Pagkatapos irehistro ang kanilang mga ID bilang patunay ng pagkumpleto, lumabas sila para magpahinga sa gabi. Para makapagpahinga at makapagpatuloy kinabukasan. Pagkagising ni Orhan kinabukasan,
Labis siyang nasaraan ng loob nang makita ang isang pahayagan at sa pabalat nito ay nakapaskil ang kanyang larawan para makita ng lahat habang opisyal na ipinahayag ng grupo ng bayani na tinanggal na nila si Orhan at kumuha ng bagong engkantador sa kanyang lugar. Mas tumama ito sa kanya kaysa sa inaasahan niya, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kaya lumabas siya para makipagkita sa iba pa sa piitan, nagtataka kung mag-iiba ba ang ugali ng mga baguhan matapos nilang mabasa ang headline ngayon. Sa daan, gayunpaman, pinahinto siya ng isang babaeng bughaw ang buhok na si Luna pala, ang manggagamot ng grupo ng bayani. Naaalala niya kung paano kahit noong mga huling araw niya na malamig na ang pakikitungo sa kanya ng lahat, laging nakangiti sa kanya si Luna at handang tumulong. Noong araw na palayasin siya, may inaasikaso siyang ibang gawain, kaya hindi naging mahirap para sa iba na itaboy siya. Agad na hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at nagmakaawa na bumalik. Sinasabi na hahanap siya ng paraan para maipaunawa sa grupo kung gaano nila ito kailangan. Inungkat niya ang pangako nilang tatapusin ang malaking piitan ng magkasama, pero lalo lang itong ikinagalit ni Orhan at sinabi niyang ang pangako na iyon ay ginawa nilang tatlo, kasama si Oliver, at siya ang nasumipas sa kanya palabas ng party. Nasugatan ang puso, tumalikod siya at sinabi kay Luna na hindi na siya babalik pa sa party na yun at nagtungo sa pasukan ng piitan. Sa daan, iniisip ni Orhan kung paano siya pinalayas sa grupo ng mga bayani, at iyon ang malinaw na nabanggit sa dyaryo ngayon, na nangangahulugang naguguluhan na siguro ang lahat ng mga bagong recruit kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Lalo na at pinuri siya ng husto ni Selma dahil nagmula siya sa grupo ng mga bayani, pero ngayon lumabas ang katotohanan. Dumating siya agad sa pasukan ng piitan kung saan niya nakita ang lahat ng mga baguhan na naghihintay para pumasok, ngunit ang buong enerhiya ganap na nagbago, malinaw na nangangahulugang nakita na ng bawat isang tao dito ang pahayagan ngayon. Nag-uusap ang mga baguhan tungkol sa katotohanang wala na si Orhan sa grupo ng mga bayani, habang iniisip ni Logan na iba sana kung umalis si Orhan sa grupo ng kusa, ngunit ang katotohanang malinaw na nakasaad sa pahayagan na tinanggal si Orhan sa grupo ng mga bayani dahil sa kahinaan ay ganap na nagbabago sa lahat. Sinubukan ni Orhan na batiin ang mga baguhan, ngunit iba-iba ang natatanggap niyang reaksyon mula sa kanila, na pagtatanto na hindi na siya gaanong tinatanggap dito tulad noong isang araw pa lamang dahil lamang sa ilang hanggal na ulo ng balita sa pahayagan. Dumating naman si Selma kasama si Ann, Bern at Kathy, at agad humingi ng paumanhin kay Orhan dahil sa pagdulot ng hindi pagkakaunawaan, dahil siya ang nagtulak na sabihin na dating kasama si Orhan sa grupo ng bayani para mapagan ang loob ng mga baguhan. Agad sinabi ni Orhan na wala siyang kasalanan at dapat manatili siyang taas noo at pamunuan ang grupo sa mga piitan habang siya'y sumusuporta. Sumang-ayon sina Ann, Bern at Kathy, at sinabing hindi mahalaga ang isyu sa pagitan ni Orhan at ng grupo ng bayani. Ang mahalaga ay isa si Orhan sa iilang nabubuhay sa mundo na nakarating sa ika-74 na palapag at nakabalik ng buhay. Nabawasan nito ang patuloy na pagtingin ng lahat kay Orhan. At nagtungo siya sa kanyang grupo kung saan binati siya nina Sofia at Carol ng magandang umaga ng buong puso, ngunit tila medyo nag-aalangan si Logan at hindi alam kung paano niya dapat pakitunguhan si Orhan. Nagpasyang si Orhan na basagin ang katahimikan at tanungin ang kanyang grupo kung nakita nila ang dyaryo ngayong araw at sumagot sina Sofia at Carol na nakita nila ang dyaryo, ngunit hindi ito sulit basahin dahil puno ito ng kasinungalingan. Gayunpaman, hindi nagbabasa si Logan ng Fox News, kaya sanay siyang marinig ang katotohanan at tinanong si Orhan kung nagsasabi ba ng totoo ang dyaryo. Sumagot si Orhan na sa teknikal, katotohanan ang nasa dyaryo dahil pinatalsik na siya sa grupo dahil sa kanya. Na masyadong mahina ayon sa ibang miyembro ng grupo. Humihingi siya ng paumanhin sa kanila dahil hindi niya sinabi sa simula pa lang, sinasabing hindi naman talaga siya ang bayani na inaasahan ng lahat. Hindi na matiis ni Sofia at sumagot na hindi siya nagsasabi ng totoo, sinasabing napakalakas niya dahil nakita niya itong harapin ng napakaraming orc ng mag-isa at talunin sila ng hindi man lang pinagpawisan. Nagpapasalamat si Orhan sa kanya dahil sa paniniwala nito sa kanya at sinasabi sa iba pa nilang kasama na kahit hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani, kaya pa rin niyang tulungan sila na makarating sa ika-51 palapag at hinihiling na magtiwala sila sa siya. Mukhang kontento ang mga babae doon, ngunit si Logan ay tila dismayado dahil pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya. Hindi nagtagal, pumasok sila sa mga piitan at sa araw na ito,
Ang mga bagong recruit ay dapat umakyat mula ika-21 palapag hanggang ika-35 palapag. Ngunit kahit ngayon ay hindi pa rin siya dapat magbigay ng anumang utos o gabay sa kanila at dapat lamang manatili sa likod at magmasid. Papasok lamang kung ang mga bagay ay nagsisimulang lumala. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapatuloy ng maayos habang nakikitungo si Carol sa lahat ng mga halimaw sa ika-24 na palapag sa tulong ng kanyang kambal na dagger at ang kanyang malapitan at personal na estilo ng pakikipaglaban, habang namamahala naman si Sofia na makitungo sa mas malalaking halimaw sa antas 30, na ikinagulat pa ni Orhan, na nagtataka kung siya ba. Minamaliit ko ng kaunti si Sofia. Di nagtagal, umakyat sila sa ika-31 palapag, na siyang gitnang mga palapag, at ibig sabihin nito na ang mga baguhan ay nasa hindi pamilyar na teritoryo at kailangan ang payo at tulong ng kanilang mga gabay na kasama nila. Sa pagkakataong ito, nangunguna si Orhan at naglalakad sa unahan ng kanyang grupo, sinisigurado na walang kakaiba na nagtatago sa palapag na ito, nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng maraming goblins sa unahan at sinabihan ang kanyang grupo na maghanda sa paglaban. Napagtanto rin niya na may isang ligaw na orc din na tila napadpad sa parehong lugar, na maaaring magpahirap ng kaunti sa laban, ngunit dahil ang kanyang grupo ng mga baguhan ay medyo magaling sa labanan, wala siyang alalahanin na matatalo siya. Agad niyang sinabihan si Carol na atakihin ang mga duwende, habang inutusan niya si Sofia na harapin ang orc sa tulong ng kanyang mahabang saklaw na mahika. Sumunod silang dalawa sa kanyang mga tagubilin habang si Sofia ay agad na sumugod sa laban at nagsimulang makipagbakbakan sa mga duwende habang naghahanda si Sofia na kalabanin ng isang duwende. Pagkatapos ay binalingan ni Orhan si Logan, sinasabihan itong gamitin ang kanyang suportang mahika, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, si Logan ay nakalikha na ng mga bilog ng mahika at nagsimulang magbigay ng mga pampabilis kay Carol upang makalamang ito sa mga duwende. Hindi pa rin lubusang kumbinsido si Logan na isang taong tulad ni Orhan ang dapat gumabay sa kanya sa anumang bagay, lalo na dahil sa tingin niya ay napakasimple ng payo ni Orhan na kahit sino sa kalagayan niya ay gagawin din yun. Biglang nagiging mas komplikado ang mga bagay, bagamat dahil nagpapaalala si Orhan kay Sofia ng nakaraan niyang trauma at nagsisimula siyang mataranta, hindi nakahanda sa isang atake. Maaari itong magdulot ng kapahamakan sa kanilang lahat, dahil abala rin si Logan sa kanyang mga mahika na nakatuon kay Carol. Wala siyang magawa kundi tumingin kay Orhan, nagtataka kung anong klaseng gabay siya, at bakit hindi niya tinutulungan si Sofia nang bigla niyang mapansin. Lumikha si Orhan ng isang mahiwagang tanda na lubhang nagpapabagal sa orc. Lumapit siya kay Sofia at sinabi na maglaan siya ng oras at tumutok sa pagpuntirya dahil mas malakas siya kaysa sa orc at hindi dapat matakot dito. Huminga ng malalim si Sofia at lumikha ng isang malaking bowl ang apoy, na lubusang sumira sa orc, ikinagulat ng lahat sa kanyang grupo pati na si Orhan, na walang ideya na kaya ni Sofia ang mga advanced na level na mahika. Agad na tumakbo si Carol pabalik kay Sofia at niyakap siya, habang pinupuri siya ni Orhan para sa napakahusay na tira. Hindi nagtagal, narating din nila ang ika-35 palapag kung saan nakasalubong nila ang isang nakamamatay na tarantula. Agad na nawalan ng kontrol si Logan, iniisip na katapusan na nila dahil walang paraan para malabanan nila ang bagay na yun. Pero buo ang tiwala ni na Sofia at Carol kay Orhan at nanatili sa tabi naghihintay ng kanyang utos. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang asterisk agility up asterisk kay Carol at asterisk strength up asterisk kay Carol habang ginagamit ang asterisk magic up asterisk kay Sofia. Nagtataka si Logan kung nababaliw na ba ang lalaking ito dahil ginagamit niya ang parehong estratehiya tulad ng dati na walang pagbabago, pero nagpasya siyang sundin ng mga utos at ginamit ang mga spell ng naaayon. Pagkatapos, sinabi ni Orhan kay Carol na harapin ang halimaw sa malapitan at siguraduhing makuha ang atensyon nito sa kanya. Tumango si Carol bilang pagsang-ayon at agad na tumakbo papunta sa tarantula. Sinubukan siyang pigilan ni Logan, ngunit pinigilan siya ni Orhan. Sinasabing kung pupunta siya sa unahan, magiging malaking kawalan silang lahat kaya dapat silang maghintay at manood. Pagkatapos, sinabi ni Orhan kay Sofia na tumalon sa halimaw at hiwain ang likod nito, at agad na naunawaan ni Sofia ang kanyang gagawin, tumalon sa ibabaw ng ulo nito at inilagay ang kanyang patalim mula harap hanggang likod. Pagkatapos, sinabi ni Orhan sa kanya na manatili ang atensyon nito sa kanya. Ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil makamandag ang gagamba kaya dapat niyang iwasan ang lahat ng atake.
Sinimulan ng gagamba na subukang saksakin si Carol gamit ang matutulis nitong mga binti, ngunit patuloy niyang iniiwasan ang mga atake ng isa-isa at tinatabig pa nga ang ilan sa mga atake pabalik, na ikinagulat ng halimaw. Sinabi ni Orhan kay Logan na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga salamangka kay Carol dahil nakasalalay sa kanya ang buhay nito sa puntong ito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sofia at hiniling na pigilan ang halimaw. Agad na naunawaan ni Sofia ang kanyang dapat gawin at ginamit ang kanyang kakayahan na pumutol ng pana upang hiwain ang mga binti nito, na nagtulak dito na bumagsak sa lupa. Nagsimulang magdiwang si Carol, ngunit sinabi ni Orhan na mag-ingat dahil hindi pa tapos ang laban. Huli na ang payo, dahil hindi pa patay ang halimaw na gagamba, at ginamit nito ang mga sapot nito para sakmalin si Carol at hinayla siya papalapit dito. Agad sinabi ni Orhan kay Logan na bigyan si Carol ng pampalakas at pampabilis, na ginawa naman niya agad, ngunit nagsimulang magpanik si Carol at hindi niya mapakawalan ang sarili mula sa sapot, nagmamakaawa kay Orhan para tulong. Sinabi ni Orhan kay Sofia na ihanda ang kanyang pana ng bato at gumamit ng spell na nagpapatala sa kanyang mga kutsilyo, na nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan para makawala mula sa pagkakahawak ng halimaw. Agad itong sinundan ni Sofia ng kanyang salamangka ng batong pana na lubusang sumire sa halimaw, kaya't agad itong namatay. Sa gayon, natapos ang kanilang paglalakbay para sa araw na yon. At pinuri ni Orhan si Logan sa paggamit niya ng kanyang mga salamangka ng suporta dahil kung wala yun, hindi sana nanalo ang kanyang grupo sa mga laban ngayong araw. Nang makalabas sila sa mga kuweba, nagsisimula ng lumubog ang araw at binati ni Selma ang lahat ng mga baguhan sa kanilang mga nagawa hanggang ngayon, sinasabing lahat sila ay gumawa ng napakagandang trabaho at ang huling hakbang ng kanilang paglalakbay ay mangyayari bukas, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Sa gayon, naghiwa-hiwalay na silang lahat nang pigilan si Orhan nina Ant at Burn na inanyayahan siyang mananghalian, at matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanggap ni Orhan ang alok dahil hindi naman araw-araw may nag-aalok sa kanya. May nagtratrato sa kanya pabalik sa lungsod. Tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa pagkikita nila. Ikinwento niya kung paano siya unang nailigtas ni Orhan at tinanong ang mga detalye tulad ng kung anong uri ng mga salamangka ang ginamit niya. Sinubukan ni Sofia na alalahanin at sumagot na gumamit muna siya ng malakas na hangin at pagkatapos ay gumamit din ng kaunting mahika para palakasin ang kanyang espada bago niya hiwain ang bawat orc. Napagtanto ni Logan na may ibang kakaiba kay Orhan. Simula nang mapansin niya ngayon na basta na lamang gumamit si Orhan ng mahika para bawasan ang liksi ng orc na papunta kay Sofia. Ang ganitong uri ng mahika ay tinatawag na debuff at napakahirap gawin. Kahit ang pinakamagagaling na mage tulad ni Selma ay halos hindi makagamit ng kahit isang debuff sa loob ng ilang araw at kailangan pa ng maraming paghahanda. Dagdag pa rito, kumilos si Orhan na parang perpektong manggagaway at alam kung kailan gagamitin ang bawat aspekto ng isang mahika sa isang labanan ng grupo. Alam niya kung kailan matatapos ang bawat pagpapabuti at gumamit pa ng mga mahika para mahulaan ang mga galaw ng kalaban. Dahil dito, napagtanto ni Logan na si Orhan ay maling-mali, at hindi lang siya basta isang normal na mage, kundi isang henyo talaga. Pagbalik sa syudad, bumaba si Orhan sa isang taverna kasama sina Burn at Ant at sinabi nila sa kanyang umorder siya ng kahit anong gusto niya dahil sagot na nila. Tapos, sinimulan nilang tanungin siya tungkol sa tunay niyang papel, dahil dati siyang enchanter sa grupo ng bayani, pero ngayon sinasabi niyang swordsman siya. Sumagot si Orhan na noon pa man ay swordsman na siya, simula nang makita niya ang kanyang lolo na pumatay ng isang malaking halimaw na minsang napadpad sa kanilang baryo. Tumatak sa isip niya na kahit anong mangyari, magiging swordsman siya, at natupad ang kahilingang iyon ng ilang panahon, dahil swordsman siya sa grupo ng bayani. Pero pagkatapos ng magsimula silang bumaba sa mas mababang mga antas, ang bilis nila ay nagsimulang bumagal ng kaunti dahil ang tindi at lakas ng mga halimaw na nakakaharap nila ay tumataas. Kasabay nito, pinasikat ni Selma ang estratehiya ng team kung saan lahat ay umaasa sa enchanter para sa mga desisyon, kaya nagpasya silang sundin ang parehong estratehiya. Sa kasamaang palad, dahil ang buong grupo nila ay walang taong may kakayahang maging isang enchanter, ang pinakamahusay nilang pagpipilian ay si Orhan, at para sa kapakanan ng grupo, nagpasya siyang talikuran ang kanyang posisyon bilang isang swordsman at naging isang enchanter. Nagsisimula siyang mag-isip ng may hinanakit kung paano ang grupo ng bayani ay wala na talagang pag-asang malampasan ang susunod na mga antas,
Ngunit nagpas siyang hindi na dapat isipin pa ang lahat ng iyon. Sinabi niya sa mga bata na gusto na niyang maging pinakamahusay na espada na kayang harapin kahit ang mga mas mababang antas ng mag-isa, nang hindi nangangailangan ng anumang grupo. Hindi niya alam na kinabukasan, bibisitahin siya ng grupo ng bayani sa mismong mga piitan na gusto niyang masakop. Kinabukasan, nagtungo si Orhan sa yungib, iniisip na ito na ang huling araw niya sa paggabay sa batang grupo at nakita niya sina Sofia at ang iba pa na naghihintay sa kanya malapit sa pasukan. Magiliw siyang binati nilang lahat, at ramdam na niya agad na parang mas may tiwala sa kanya ang grupo ngayon kaysa noong nakaraang araw. Pati si Logan parang mas nakikinig at nagtitiwala sa kanya. Nagsalita si Carol, sinasabing dahil huling araw na ngayon, may gustong sabihin si Sofia sa kanya at sinisimulan siyang sundutin, pinipilit siyang sabihin ang nasa loob niya, pero parang nahihiya si Sofia at natatakot sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Lumalabas na habang naliligo kagabi, sinabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa angka ng Night Rabbit at tulungan silang umangat. Bago niya masabi kay Orhan ang laman ng puso niya, tinawag siya ni Selma at sinabi kay Sofia. Nakakausapin niya ito mamaya bago umalis. Habang naglalakad papunta sa iba pang mga guide, napakinggan niya ang usapan ng mga baguhan na pupunta rin daw ang grupo ng bayani sa mga piitan ngayong araw, at magsasagawa sila ng ensayo kasama ang kanilang bagong grupo para siguraduhin na magkakasundo silang lahat. Nagtataka si Orhan kung saang palapag sila pupunta at nalaman niya na hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag na ika-74 na palapag, kundi magsisimula lang sila sa ika-72 na palapag para masigurado na maayos ang samahan ng kanilang bagong grupo. Nabigla si Orhan nang marinig ito, dahil hindi niya akalain na dapat magsimula ang grupo ng bayani sa ika-72 na palapag. Lalo na sa isang bagong kandidato imbes na siya, at dapat subukan muna nilang puntahan ang ilan sa mga mas mababang palapag para makita ang kanilang pagtutulungan. Sa huli, napagpasyahan niya na sayang lang ang oras niya sa pag-iisip tungkol sa grupo ng bayani at dapat mag-focus na lang siya sa kung ano ang layunin niya dito. Bumalik sa ika-72 palapag, pinapalakas ni Oliver, ang pinuno ng grupo, ang loob ng kanyang mga kasama, sinasabing wala silang dapat ikabahala sa paglilinis ng mga piitan na ito, pero dapat pa rin silang maging listo. Pagkatapos, bumaling siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly na isang enchanter na may berdeng buhok. Sinasabi ng tank sa kanya na ipakita ang kaya niya, habang sumasabat ang utu-utong mage. Dahil hindi naman lahat kaya ni Philly, hindi siya katulad ni Orhan na nagmamarunong sa lahat, kaya walang magiging problema. Pagkatapos, lumingon si Oliver kay Luna, na tahimik lang at halatang ayaw sumang-ayon dahil ayaw niyang umalis si Orhan, pero naniniwala si Oliver na pagkatapos ng paglalakbay na ito sa piitan, mapapapayag din nila si Luna na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumalabas na hindi pala kasama si Luna sa planong binuo ni Oliver at ng iba pa para paalisin si Orhan sa grupo. Nalaman niya lang ito noong gabing kinokongratula ni Oliver si Philly dahil nakasama siya sa grupo. At naghandog ng isang salo bilang pagtanggap sa kanya. Pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, sinasabing ngayong mayroon na silang tunay na manggagaway sa halip na walang silbi at marunong sa lahat, dapat nilang tapusin ang piitan at makarating sa ika-100 palapag agad-agad. Sinabi pa ni Ann kay Philly na tila napakarami nilang pera, ngunit si Orhan ay masyadong maingat sa paggastos kaya hindi siya talaga gumastos ng malaki para sa kanilang personal na pangangailangan. Bahagyang naasiwa si Philly, nagtatanong kung ang pondo ng salo-salo ay para lamang sa salo-salo at hindi para sa anumang personal na gamit, ngunit winaksi ni Ann ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng pagsasabing marami silang pera at ano ang silbi ng pera kung hindi ko man lang alam kung paano gagastusin. Sumingit naman si Oliver at sinabi sa kanila na dapat tapos na sila sa usapan tungkol kay Orhan at magpatuloy na, dahil wala na siyang kinalaman sa kanila sa puntong ito. Nang itaas na nila ang kanilang mga baso bilang pagpupugay sa pagsali ni Philly sa kanilang grupo, biglang pumasok si Luna sa silid na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong makausap. Napansin niya bigla si Philly, na hindi pa niya kilala sa puntong ito, at tinanong si Oliver kung pwede silang mag-usap ng sarilinan. Sinabi ni Oliver sa kanya na pwede naman at dapat nga dito sa harap ng lahat, kaya walang nagawa si Luna at sinabi sa kanila na nabalitaan niya lang nasasama si Orhan sa isang pagsalakay kasama ang Night Silver Rabbits at nagtatanong kung paano kaya nangyari yun.
Naguguluhan din sina Derek at Ann habang nagtatanong si Ann kung paano siya makakasali sa Night Silver Rabbit sa loob lamang ng 3 araw, kahit na sinabi nila sa kanya kung gaano siya kaina. Sabi ni Derek, siguro'y ipinagmamayabang pa rin niya ang kanyang S-rank badge na utang niya sa party na ito at kaya siya nakuha sa trabaho. Naguguluhan si Luna at nagtatanong kung ano ba ang pinagsasabi nila, nang sinabi ni Oliver na kumalma siya at makinig. Bago pa man siya makapagpatuloy, sumingit si Ann sa usapan at sinabi kay Luna na umalis na ang walang silbi na Jack ng lahat ng Orhan sa party. 3 araw na ang nakalipas. Gulat siya sa balita na umalis si Orhan sa party, at nagtataka siya kung sumuko na ba si Orhan sa kanila. Pero itong si Derek na napakalaki ang bibig ay nagsalita at sinabing baliktad, hindi umalis si Orhan sa party, bagkus ay pinakiusapan siyang umalis dahil wala siyang naitutulong. Nabigla si Luna at bumaling kay Oliver para tanungin kung totoo ito. Kalmadong sumagot si Oliver na totoo ang sinasabi nila at sinubukang ipakilala sa kanya si Philly na bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, at sinabing malinaw na tutol siya sa kahit sinong papalit kay Orhan, na ikinainis naman ng Zero Ik, na sumigaw sa kanya. Tumahimik dahil sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinapakalma naman ni Oliver si Derek at sinusubukang kumbinsihin si Luna. Sinasabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang grupo at pababagal lang ito sa kanila. Sabi ni Luna na hindi siya sang-ayon dito, dahil si Orhan ang puso ng grupo, at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating ng ganito kalayo, at sinasabi niya kay Oliver na imposible silang makarating pa ng malayo kung wala siya, at sumasabat naman ang walang galang na nagsasabing siya lang ang nag-iisip na may espesyal kay Orhan at saka wala na raw magagawa dahil napagdesisyonan na at si Orhan ay napatalsik. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan ang mga agarang plano ngayon at iginiit na dahil ito ang unang pagkakataon na makakasama nila si Philly, magsisimula sila sa 92 na palapag at dahan-daang tataas hanggang sa 94 na palapag. Agad namang tinanggihan ni Luna ang plano, sinasabing parang wala siyang balak na mamatay hindi tulad ng iba. Tumawa si Derek at sinabing paano naman sila magkakaroon ng balak na mamatay kung magsisimula sila sa 92 na palapag, nakaabot na nga sila hanggang sa 94 na palapag. Sagot ni Luna na kahit gaano pa kagaling na manggagaway si Philly, dapat ay sa mas mababang palapag muna sila magsimula. At baka umakyat na lang sa mas mataas na palapag. Paulit-ulit namang sinasabi ni Derek, matigas talaga ang ulo, na nalinis na nila ang palapag 73. Kaya bakit sila magsisimula sa mas mababa? Sabi naman ni Luna, nasisiraan na raw sila ng ulo kung iisipin nilang ganon, dahil nasa palapag 72 ang itim na dragon at halos hindi na sila nakaraos nung huli silang lumaban dito. Tumawa si Ann at sumagot na noong panahon daw yun ay mahina ang kanilang enchanter, kaya dapat madali na lang labanan ang dragon ngayon. Sabi naman ni Oliver, titingnan lang daw nila kung gaano sila kagaling magtulungan at wala nang iba. Kaya hindi na nila kailangang labanan ang itim na dragon. Sinusubukan ni Luna na makipagtalo, sinasabing kahit na noon pa man dapat ay nagsimula na sila sa mas mababang antas. Ngunit pinutol siya ni Oliver, sinasabing napagdesisyonan na at hindi na ito mababago ngayon. Balik sa realidad, nagkaharap ang grupo ng bayani laban sa mammoth ng 92 palapag, na madali nilang natalo noon, ngunit tila nagkakaproblema sila ngayon. Tumakbo si Oliver sa mammoth at sinubukang itaga ito gamit ang kanyang espada, ngunit nagawa ng mammoth na harangin ang atake, itinulak si Oliver pabalik para magkubli habang naghahanda si Derek para sa anumang ganting atake. Kapag nakatago na, nawawala ang lakas ni Oliver at napagtanto niya na sa tuwing nawawala ang lakas niya, parang bumibigat ang katawan niya. Lumingon siya at tinanong si Philly kung bakit ang bilis mawala ng lakas nila. Sagot ni Philly na hindi pa niya lubos na naiintindihan kung paano sila lumaban ng sama-sama kaya aasahan niyang magiging mas maayos ito. Medyo nagulat si Oliver dahil naalala niya kung paano agad nalaman ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob ng ilang oras noong unang araw nila sa piitan. Biglang gumamit ang mammoth ng atake ng enerhiya na patungo kay Derek na sinubukang harangin, pero dumulas siya at nailihis ang atake kay Ann. Sumisigaw kay Derek dahil sa kanyang katangahan. Maging si Derek ay nagtataka kung bakit hindi gaanong epektibo ang kanyang mga harang gayong dapat ay madali para sa kanya na harangin ang malakas na pagsabog na ito. Nagpasya si Ann na sumali sa laban at pinaputukan ng halimaw ng kanyang mga bowl ang apoy,
Ngunit bahagya lamang itong nakiliti sa dambuhala na ikinalito ni Oliver at sinigawan si Anne na seryosohin ito. Ngunit sumagot si Anne na ginagawa niya ang karaniwan niyang ginagawa, ngunit sa kung anong dahilan ay tila mas mahina ang kanyang mga atake. Sinabi ni Oliver kay Philly na palakasin muli ang magic damage ni Anne at ginawa niya ang iniutos sa kanya, ngunit kahit sa pagkakataong ito nang gamitin ni Anne ang kanyang sumabog ng apoy sa mammoth, hindi man lang nagasgasan. Bilang ganti, ginamit muli ng mammoth ang kanyang malakas na atake at muntik nang tamaan si Anne na bahagyang nakatago sa likod ng isang bato. Nagulat si Oliver dahil mas malakas dapat ang mahika ni Philly kaysa kay Orhan, pero binubugbog pa rin sila ng halimaw na ito na wala naman silang problema noong nakaraang laban. Isang malakas na sinag muli ang tumama sa kanya kaya natauhan siya at bahagyang naiwasan ito, habang ang sumunod na sinag ay hinarang ni Derek. Sinabi ni Oliver kay Anne na umikot sa halimaw, pero wala si Anne. Swerte na lang dyan dahil napigilan siya ng halimaw at umatake, kaya napilitan siyang tumakbo pabalik. Agad na bumaling si Oliver kay Philly at sinabihan siyang bantayan ang pag-atake ng halimaw at babalaan sila. Sagot ni Philly na imposible niyang gawin yun habang ginagawa ang lahat ng iba pang bagay, pero sinabi ni Oliver na tungkulin ng isang engkantador na bantayan ang daloy ng laban. Sumingit si Anne at sinabing wala siyang silbi at hindi na dapat nila siyang isinama sa grupo. Napansin ni Oliver na parang hindi na kasing lakas ang lahat tulad ng dati, at hindi man lang niya magawang ilabas ang buong lakas ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ni Philly dapat ay bigyan sila ng malaking dagdag na lakas, kaya ano ba talaga ang nagiging problema? Bago pa sila makapagdesisyon kung anong gagawin, lumabas ang itim na dragon mula sa kailaliman ng piitan at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Si Luna ay nagsimulang pawisan sa takot at sumigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa, dinurog ang mammoth sa ilalim niya nang walang kahirap-hirap. Nagulat si Oliver habang nagtataka kung bakit lumalabas ang itim na dragon mula sa kanyang lugar, at hindi ito dapat nangyayari. Ngunit tumanggi pa rin siyang umalis, sinasabing natalo na nila ito dati at gagawin nila itong muli. Si Derek ay agad na pamwesto para harangan ang pagsalakay ng bowl ang apoy, ngunit laking gulat niya, hindi siya kasing lakas at agad siyang napaatras, at sinubukan niyang gamitin ang bowl ang apoy nito, ngunit kahit nagtago siya sa likod ng bato. Siya'y tinamaan at nawalan ng malay. Agad sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas. Ngunit sinabi lamang ni Oliver kay Philly na palakasin siya at pagkatapos ay kinargahan niya ang atake ni Stronch laban sa bowlang apoy ng dragon at sabay na umatake, bahagyang nakakayanan ng sarili habang siya'y tinatangay pabalik ng bugso. Napaluhod siya na naguguluhan at nahihilo, hindi alam ang gagawin, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Luna at sinabi sa kanya na kailangan nilang gumamit ng isang emergency teleport crystal o kung hindi ay mamamatay sila dito. Sabi ni Philly na ang emergency teleport, gayunpaman, ay magpapadala sa kanila sa isang boss room na mas mababa ang ranggo at kailangan nilang labanan ito, ngunit sinabi ni Luna na wala silang ibang pagpipilian. Nagpumilit si Oliver at hinawakan ng iba pa niyang kasamahan at binuksan ang portal para makatakas, ngunit bago pa man sila makapasok, sumugod ang dragon at umatake, itinulak sila pabalik at sa kanilang lubos na pagkatakot, pumasok sa portal bago naglaho. Akala ni Derek sa una na yun ang pinakamabuti, ngunit sinabi ni Luna na sa kanila na ito na ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari at ngayon ang isang mababang uring grupo ng adventurer ay mamamatay sa kamay ng dragon. Sinasabi niya na dapat silang bumalik sa guild at pilitin silang i-teleport ang sinuman sa dungeon. Sumang-ayon si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas. At doon sinabi ni Luna sa kanila na ang dahilan kung bakit sila nakaramdam ng panghihina ay dahil nakabuo si Orhan ng ilang orihinal na spell na nagpataas ng lakas ng anumang kanyang mahikang atake ng 50 beses. Gulat si Philly dahil kahit si Selma ay 10 beses lang ang kaya, pero sinabi ni Luna sa kanila na totoo yun. At kaya nila naramdaman na masyado silang malakas. Ang totoo, malakas lang sila kung kasama nila si Orhan. Kung hindi, isa lamang silang karaniwang grupo ng mga adventurer. Ngunit, ayaw itong paniwalaan ni Oliver at nangako siyang papatayin ng dragon nang wala si Orhan habang tumatakbo silang lahat papunta sa guild house. Umaasa na wala pang inagrabyado o pinatay ang dragon, pero dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.